Ang dami na po ngayon guys na mga biktima. Grabe. Sobrang sakit po sa atin. Nakikita po natin sa social media ngayon. Yung mga bata mismo anak pa ginawa nila na hindi maganda, karumal-dumal na mga gawain na gawa po nila. Hindi normal po yan sa pag-iisip po ng isang magulang na pati yung anak kinakatay na nila. Meron lang pong ipapaabot si kaibigan natin na Duwende ninyo tungkol po sa mga magulang ngayon na kung meron po kayong mga asawa na gumagamit po ng mga illegal drugs, ito ang nakikita ng ating kaibigan na marami pong mga krimen tulad po ng rape. Kaibigan, malaking tulong po yan, malaking gabi po yan, lalo na sa mga asawa ngayon na naghihirap sa kamay po ng kanilang mga asawa ngayon na may mga bisyo, no? Ano po ang maganda po dito? Diyos ko. Sabi ng ating kaibigan guys, alam po ninyo, yung asawa po daw ninyo, kapag mayroon po kayong nakitang hindi magandang bisyo, tulad po ng addict, drugs, no? Yung nagsasyabo, marijuana, kapag mayroon kayong nakikita sa inyong asawa yan, lalo na po pag lagi kayong nag-aaway, pag lagi kayong sinasaktan, pati yung mga anak nagbabanta, ito po ang pinaka lungkot na ipinapaabot po sa ating kaibigan. Please, umiwas na kayo. Hindi po ito, guys hindi po ito kami ay nagsasabi na iwanan. Pag ganyan po ang ginagawa, wag po ninyong hayaan, no? Wag po ninyong hintayin pa na mangyari sa inyo. Yung nangyari po doon na pinupugutan nila. Grabe yun. Kaibigan, maraming salamat po ito. Oo. Kapag yung tao guys na mayroong bisyo na drug addict, no? Nagsasyabo. Kapag mayroon po silang ginawang pambabanta sa inyo, lagi kayong nag-aaway, madali po sila daw mapapasukan ng demonyo. Kung ano man yung pangbabanta nila sa kanilang utak na iniisip, yun din po yung gagawin po nila. Kaya dapat, para maiwas po kayo sa kapahamakan, hindi po masama na kayo ay lumayo, pumunta kayo doon sa magulang nyo, tapos mas maganda po kaibigan, oo, tama, lumapit kayo sa barangay, inyong i-blatter agad. So, kawawa po guys kung nakikita natin guys, no? Kaya natugunan ito ni kaibigan kaysa sobrang dami. Tulad po ng mga bata na mga dalaga, mga 15 years old, 5-year-old, no? Ingon si kaibigan, ayaw gid niya upasagdi na moadto sa eskwelahan way kauban. Tungod kay sa kadaghan pa naman sa mga drug addict karon guys. Pila re pagdampot ana, ilahang ripon patyon. Diyos ko, masakit po yan sa kalooban po ng mga magulang. Ginawa po ni kaibigan ito para lang po kayo ay mailayo sa kapahamakan guys. Lang guys paki-share po ni ang ato ang mga video para po makaabot ni sa uban na mga kamag-anak ninyo. Baka mayroon pong isa na doon sa inyong mga kamag-anak na mayroong nararanasan po na pananakit po ng may mga bisyo. Yung pag-iinom guys, sa totoo lang, yung mga lasinggiro, kahit lasinggiro yan guys, marami na po silang nagawang krimen. Oo. Kung mayroon po kayong mga ganyan po na nasagupa ngayon, please, layuan mo. No, bumalik kayo sa mga magulang ninyo. Oo, huwag po niyong hintayin na matulad tayo doon sa dalawang bata na
ginilitan at saka yung nanay, no? Kung anong ginawa, hindi na po yan utak na galing sa Panginoon, kundi galing yan sa demonyo. Oo nga. Daghan tag na panood karon guys. Nasakit kaayo sa ato ang dugan, no? Inosente, naghanap buhay ang asawa para po ay makatulong sa husband. Ngunit sawi sila dahil may bisyo. Tapos nagbabanta. Kung anong pagbanta nila kapag meron silang mga bisyo na ganyan, kung ano po ang kanilang ibinabanta, yun po ang kanilang magagawa. Huwag po ninyong hintayin na madamay ang inyong mga anak. Nalulungkot po ako guys. Kawawa yung mga bata. 2-year-old, lalo na makapanood ka. Ang daming mga demonyuan sa mundo natin ngayon, lalo na sa 2025. Marami pa tayo masagupa. No? Yung mga bata na naglalakad lang sa kalsada, lalo na walang mga tao, dinadampot. Pagbalita, pag makita man yan, wala nang buhay. Wala nang hininga. Wala na. Paktay na. Yung iba, nakaligtas man ng mga dalaga na pero wala na, nirip na. Kaya dapat po talaga ngayon lagi po kayong magdasal para iiwas po ng Panginoon sa inyo yan. No? Dapat po talaga tayo ay maging alerto. Kahit po pamilya mo, kahit ilang year na po ninyo nakasama, kung mayroong bisyo, kung lagi kayo nag-aaway at lagi po kayong binabantaan, magagawa yan nila. Yun po ang katotohanan dito guys. Kapag bisyoso ang inyong pares, mahirap po talaga. Di ba kaibigan? Ginawa ni kaibigan ito guys, payo bilang hindi kayo mapapahamak. Masakit po daw talaga sa kanila guys na meron po sila makikita na tao nagkaganito. Okay lang po pag yung mga tao na mga sobrang demonyong gawa, sila sana yung matatamaan sana, no? Pero yung mga inosente pa, nasa inyo lang po guys, kung palabihin man ninyo yung pagmamahal po ninyo kahit po sinasaktan kayo, lalo na may bisyo. Okay lang walang bisyo, mag-aaway ko, okay lang po yan. Pwede pa yan na pag-usapan. Salamat kaibigan sobrang dami na po ninyo mga tulong po sa tao na yung ipinapaabot po ninyo ay sobrang malaking tulong na mga advice, lalo na yung mga tao inosente, mga magulang ng mga inosente na pinapagamit po nila ng mga anak nila ng mga cellphone para lang malingaw, no? Pero nakakasira pala. Salamat kaibigan.